Ito na ata yung pinakamalupitang drip update na gagawin ko sa inyo. Alam ko na miss nyo na yung mga isda. Let's go! Tonight ay bibigyan ko kayo ng update sa lahat ng mga projects na pinagagawa natin the past few weeks, the past few months. Tingnan natin kung ano na nangyari sa kanila. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random content creator sticker natin. Ang alaga mo ba yung maliit, mapayat, o matamlay? Pakainin mo na ng protein booster. Ang protein booster ay floating pellets na siguradong makakapagpalaki ng alaga mo. So ano pang iniintay mo? Add to cart na drip, checkout mo na yan. Sisimula muna tayo dito sa drip shallow tank natin. Gumagana pa rin siya. Lahat ay nandito pa din. Pati yung mga plants. Dito sa may part na to, naglagay lang ako ng mga konting anubias. Gumagana pa rin yung mist maker natin. Nandyan pa rin yung ating mga epiphyte plants. And lahat ng mga in-install nating pa-fountain dati ay ganun pa rin. Gumagana pa rin sila. Isa to sa pinaka-favorite kong project na nagawa ko sa entire drip history. So, happy ako sa setup na to. Next up, let's now move on dito sa ating 75-gallon tank kung saan nandito ang ating mga PKBM white ice. Kung naaalala nyo itong tank na to, ito ay collaboration namin ni MG Fishes. Siya yung nag-scape nung other side na yon, yung nilagyan ko ng sponge filter. The plants and fishes here are so healthy. Kitang-kita nyo naman dun sa baba ay napakaraming fry. Nanganganak lang sila ng nanganganak at hinahayaan ko lang sila dito sa ating 75-gallon tank. Personal feelings ko about this tank, actually medyo napapagod na ako sa kanya. I wanted to rescape this tank soon. So kung meron kayong mga suggestions, let me know in the comment section. Next update naman natin ay dito kay Pochi. Ito ay regalo sa akin ni MG Fishes last December. Sobrang ganda pa rin ni Pochi ngayon. Mag-isa pa rin siya dito sa ating 75-gallon tank dahil ang mga flower horn ay hindi pwede haluan ng ibang klaseng isda kasi aawain lang nila yun. What I really like about Pochi is napaka-vibrant talaga ng kulay niya. Kahit na medyo matagal lang siya dito sa tank, nakapag-adjust na siya. Maganda pa rin yung kanyang hook. And tingnan nyo naman yung mga pearls niya. And yung pagkapula ng kanyang front side ay sobrang ganda talaga. Thank you, MG Fishes. Next up tayo naman ay mag-move on dito sa ating mga beta. Ito yung bigay sa atin ni Arian the Shop. Sobrang ganda talaga ng mga betta fish na to. Tig-isa silang 5-gallon tank. I think napanood nyo na yung update nito. Meron tayong 3 piraso. Meron tayo ditong shello. Para siyang malaking ABT. Tingnan nyo naman sobrang vibrant ng kulay niya dito sa ating black aquascape. Tapos dito on the side meron tayong isang fem. And yung iba naman ay bakanting tank lang. Nilagyan ko lang ng mga assassin snails para merong naninirahan dito sa tank na yan. Let's now move on dito sa part na to ng drip. Itong flight cage ni Baba hindi ko pa nabebenta. Kung may interesado sa inyo, let me know in the comment section o kaya DM nyo lang sa FB. Same name lang. Antayin ko yung messages nyo. Dito sa ating 100-gallon Godzilla tank, crystal clear pa rin yung tubig. As you guys can see that, naglagay lang ako ng sponge filter dito kasi last time ay nasira yung aking submersible pump. Despite the what happened, kitang-kita nyo na nag-thrive pa rin ang ating mga isda dito sa ating 100-gallon tank. Andyan pa rin yung ating mga Siamese algae eater, yung Buenos Aires na regalo sa akin ni MG Fishes, yung mga molly natin. Meron tayo doon nagtatagong yellowtail loach. Yung discus naman natin ay dyan sa area na nagtatago lang siya. So far, so good for this 100-gallon Godzilla tank. Siguro in the future, ipapalitan ko yung pump nito pag nagkaroon tayo ng mga extra budget. Pero for now, kikip ko muna yung sponge filter dyan. At the bottom part of the 100-gallon tank, nandito pa rin yung ating drip glow tank, wherein nandito yung ating mga neon green longfin danyos. I know marami sa inyo nagdi-DM kung nagbebenta ako nito. Unfortunately, hindi po ako nag-out ng mga neon green longfin danyos. Itong mga isda na to be honest with you guys, hindi ko na masyadong natutukan, pero look at them dito sa blue light na to. Napakaganda and pop na pop talaga yung kanilang kulay. I really love these fishes. Siguro magbabalik ako ng danyos really soon kapag meron na akong extra time para mag-breed nitong mga napakagandang isda na to. Next up sa ating mga baby angel fish, yung Pinoy Paraiba. I don't know kung bakit di ko ma-film ng maayos yung kulay nitong tank na to, pero dati ay binigyan nila tayo ng 6. Unfortunately, 3 na lang yung natira, 3 na lang yung nag-survive. Diyan yung ating Pinoy Paraiba and nandito pa rin yung puti nating angel fish. Sobrang ganda pa rin nila. Makikita nyo yung mga black na angel fish na yun, bondat pa rin yung tiyan nila kasi kakakain lang nila halos, and sila lang talaga dito sa ating 50-gallon tank. Dati nilalagyan ko to ng mga aquatic plants na ina-out namin, pero kasi ngayon naubos na sold out na yung aming mga aquatic plants, so wala na nakalagay dito, sponge filter na lang talaga and yung 3 nating mga angel fish. Let's now move on dito sa ating drip outdoors. Kasalukuyan ako nagpupuno ng ating stock water and bigyan ko na kayo ng updates dito. Op! Siyempre, bibitinin ko muna kayo. Bukas na natin itutuloy yung outdoors. Kung meron pa kayong mga gustong makita sa Drip by Vinci, let me know in the comment section. I'll see you guys tomorrow.